swallow. Sa umaga pong ito ay handa po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras po na ito, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa iyo sapagkat pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon upang kayo po ay aming masamba at sambahin sa aming mga buhay. Ang dalangin ko po, patuloy na kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at bigyan kami ng panibagong karunungan at kaalaman na naayon sa inyong mga salita upang makapamuhay po kami sa landasin na gusto ninyo na madaanan po ng bawat isa sa amin as a church, as a individual believers, lalong-lalo na po sa everyday life namin. Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng maririnig namin, na mababasa namin, matatagpuan namin sa Book of Malakay, tulungan niyo po na maging humble kami at tanggapin na ito ay salita ninyo sapagkat alam namin na ang konteksto po ng Book of Malakay ay pagtutwid, rebuke, at patuloy na sa layuning makapamuhay ang mga sinulatan sa kalooban at nais ninyo na makita especially sa kanilang paglilingkod at pagsamba sa inyo. In the same way, Panginoon, sa buhay po namin, nais po namin na matagpuan nyo kami palagi na namumuhay sa inyong kalooban. At ngayong umaga sa aming pag-aaral ng series sa pagpapatuloy sa Kabanatang 2 ng Book of Malakyas ay makikita po namin ang kawalang pananampalataya at kawalang pagtitiwala ng mga tao sa Israel ng panahon ng Book of Malakay. At nawa Panginoon, makita namin ang sustansya nito kung paano namin ito mai-apply sa aming mga buhay. I-guide niyo po ako sa aking pagbabahagi, pagpapaliwanag ng inyong mga salita. Bigyan niyo po ako ng wisdom coming from your word by the help of your Holy Spirit. And I pray, Lord, yung mga kapatiran ko ay makaunawa po sila at maging mapagsubmit ang buhay ng bawat isa sa iyo at sa inyong mga salita. Wala po kaming nais papurihan, kundi kayo lamang sapagkat hiling namin ito Ama sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please open your Bible in Malakyas chapter 2, verse 10 to 16. This is our series at ngayon ay nandito na tayo sa Kabanatang 2, mga talatang 10 hanggang 16. At ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Sabi ganon. Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit binawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga magulang? Sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos at naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpasumpang pangyayari. Dinumihan nila ang templo ng pinakamamahal ni Yahweh. Ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Puksain nawa ni Yahweh ang sino mang gumagawa nito at huwag na siyang ibilang pa sa ating bansa, sa bayang naghahandog sa makapangyarihang si Yahweh. Verse 13, narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinidilig ninyo ng luha ang dambana ni Yahweh. Nananangis kayo, nananambitan, sapagkat ayaw na niyang tanggapin ang mga handog ninyo sa Kanya. Tinatanong ninyo kung bakit, sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan ninyo ng kayo'y bata pa. Siya'y naging katwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at espiritu? Ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supli na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat nga kayo, huwag magpaksilang sino man sa inyo sa babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel,
Napuput ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Ang ating title sa umagang ito, ang title sermon po natin, Kawalang Katapatan. Kawalang Katapatan o Faithless. Kawalang Katapatan. Nagpapatuloy tayo dito sa Book of Malachi at dito sa section na ito ng chapter 2 verse 10 to 16 ay patuloy na nire-review, patuloy na kinukorek ng Panginoong Diyos ang bayang Israel sa kanilang kawalang katapatan sa Panginoong Diyos. At dahil walang katapatan sa Panginoong Diyos, ay possible na wala ding katapatan sa kanilang relasyon, especially sa kanilang mga mahal sa buhay. Tingnan natin ang context. Yung tinatawag na pakikipagtipan ng Diyos na tapat sa bansang Israel, especially sa linya ni Levi na hiniwalay upang maging priest, ay nagkaroon po sila ng hindi pagtatapat. Pero ang context po nitong section na ito ay covenant faithfulness o tipanang pagiging matapat o matapat na tipanan. Ngayon, tingnan natin. Isang bagay na gagawin sa atin ng book na ito ng Malakay ay ang ipaalala sa atin na wala tayong magagawa sa sarili nating effort to fix our relationship with God and with other people. At kapag relationship ang pinag-uusapan, madalas na nababanggit sa book na ito ang salitang covenant o tipan o kasunduan. Last week, paulit-ulit na binanggit ang tungkol sa covenant with Levi sa chapter 2, verse 4, verse 5, and 8 na may kinalalaman sa pagtatatag ng priesthood sa Israel. At sa Kabanatang 3, may ipapakilala sa atin na messenger of the covenant sa chapter 3, verse 1. And he is Prophet Malachi. Dito sa text natin ngayon, may tinutukoy na covenant of our fathers. Nasa chapter 2 po ng Malakias, verse 10. Makikita niyo po doon. Sa Malakias chapter 2, verse 10, may makikita po kayo doon na covenant of our fathers. Na tumutukoy sa tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Kasi si Moises po ay father nila sa Old Testament. Kung saan nangako ang Diyos na magiging tapat sa kanila at dapat din silang maging tapat sa pagsamba sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Sa chapter 2, verse 40 naman, ay ang covenant of marriage. Kaya makikita po natin sa binasa natin sa chapter 2, verse 40 pababa, ito po ay tipan ng Diyos sa mag-asawa o sa kasalan. Covenant of marriage. Kung saan ang mag-asawa ay nangako at sumumpang magiging tapat sa isa't isa habang sila'y nabubuhay. Kapag covenant ang pinag-uusapan, it's about relationship and the commitment to be faithful in that relationship. Naku, ano yung punto? Kaya sa mga mag-asawa, sa mga magpapakasal, kapag pinag-uusapan ang covenant, it's about relationship and the commitment to be faithful in that relationship. Nang sabihin ng Diyos sa simula ng Malakay, sa chapter 1, verse 2, I have loved you. Minahal ko na kayo noon pa. Obvious na gustong sabihin ng Diyos na sa simula't simula pa hanggang ngayon, nananatiling tapat ang Diyos sa pagmamahal sa kanila. Just imagine, sa bungat pa lang ng Malakay 1:2, sinabi ng Diyos, minahal ko na kayo noon pa. Pero nakita natin kung paano yung takbo ng 4 na kabanata ng Malakias na unfaithful sila sa Diyos. Hindi sila tapat sa Diyos. Maraming aspeto sa buhay nila na hindi nila pinagtatapatan ang Diyos. Ibig sabihin, despite of that, mahal pa rin sila ng Panginoong Diyos. Ganun magmahal ang Lord. Ibig sabihin, that is unfailing love of God sa buhay ng Israel. In the same way, ganun din po sa atin. Tingnan po natin ito. Ngayon, so they cannot question His faithfulness. Hindi nila ma-question o matanong ang katapatan ng Diyos sa buhay nila. Ibig sabihin, sila ang hindi naging tapat sa obligasyon nila
sa P-panel o sa covenant. Yung Israel po, sila po yung hindi naging tapat. Ang Diyos po ay tapat. Why? Despite na gano'n sila, mahal sila ng Lord. At alam natin kung bakit sila dinidiscipline ng Lord. That is that the nature of God, kapag mahal niya ang isang bansa, mahal niya ang isang tao, dinidisiplina niya. Ganon din naman tayo, di ba? Kapag mahal natin ang isang tao, may maling ginagawa, dinidisiplina natin sila. Ibig sabihin, sila ang hindi naging tapat sa obligasyon nila sa P-panel, sa covenant. Ang salitang faithless, di tapat o taksil, ang paulit-ulit nating mababasa dito. Nakita niyo po ba yon sa chapter 2? Na binasa natin starting verse 10 hanggang verse 16? Sa English nakalagay itong faithless sila. Unfaithful sila. Ibig sabihin, nandadaya sila, di naging honest, nanloko, nagtraidor, sumira sa usapan. 5 beses itong binanggit. Nakita niyo, 5 times ko itong binanggit, mga kapatid. So, ibig sabihin, binibigyan ito ng diin ng ating Panginoong Diyos through Prophet Malakay. Ngayon, pagpatuloy po natin. Tingnan niyo yung verse 10. Ang sabi ron, sa verse 10 ng chapter 2, hindi tayo naging tapat sa isa't isa. Sa verse 11, ang sabi ron, naging taksil ang mga taga-Huda. Anong pagtataksil? Nag-asawa sila ng mga idol worshippers. Sa mga mag-asawa naman, sa verse 14, ano sabi ron? Nagtaksil kayo sa asawa nyo. Anong gusto ng Diyos para sa may asawa? Sa verse 15, ang sabi niya, siguraduhin ninyong huwag kayong magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo sa inyong kabataan. Ano pa yung sinasabi sa verse 16? Sa verse 16, sabi ron, siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa asawa ninyo. Now, just imagine, 5 times binanggit ang salitang faithless. Ang ibig sabihin ng faithless, huwag magtataksil, huwag magtatraidor, huwag manloloko. Ang problema natin, kapag ang faithfulness ang pinag-uusapan, iniisip natin problema lang nila iyan. O problema lang ng asawa mo iyan. O problema lang iyan ng mga kasama mo sa church. Pero ang totoo, you are the problem. Not just the other person. Kaya nga sabi ng Diyos, sa verse 15 and 16, siguraduhin nyo. Siguraduhin nyo. Yun ang sinasabi. Sa English Standard Version, ang sabi, guard your spirit. Bantayan mo ang iyong espiritu. We are prone to wander. We are prone to be unfaithful. Lahat po tayo ay prone. Lahat po tayo ay masyadong exposed para hindi maging unfaithful. Lahat tayo may record ng faithlessness o pagiging unfaithful. Tama po ba? Sino po ba rito ang hindi magkaka-record na hindi tayo naging tapat sa pananampalataya natin sa Diyos? Tama po ba? Hindi tayo naging tapat sa commitment natin, sa relationship natin, either in our spouse, either in our children, o sa anumang karelasyon natin. Lahat po tayo ay may record. Kaya sabi diyan, lahat tayo may record ng faithlessness sa Diyos at sa kapwa natin. We are failed to love God with all our heart. We fail to love our neighbor as ourselves. Faithlessness is a big deal to God. Pag tayo ay hindi nagtatapat sa Diyos, sa Lord, big deal ito. Hindi ito maliit na bagay sa Panginoon. Amen? Kapag ang pinag-uusapan, faithfulness, big deal ito kay Lord. Kapag ang isang anak niya ay unfaithful o faithless sa kanya, big deal ito kay Lord. Kaya mapakahalaga kay God yung salitang faithfulness. Mahalaga kay God yung kabaliktaran nito na faithless o unfaithfulness. Sa paningin ng Diyos, ito ay paglapastangan sa Kanya. So, yung bansang Israel, nung hindi sila nagiging faithful kay God, kay Yahweh, kay Lord, napaka-big deal ito. Tingin ng Panginoong Diyos sa kanila, nilalapastangan nila ang Panginoong Diyos. Bakit? Ano po ang sabi ng verse 10? Tingnan niyo lang po. Binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga ninong. Binabaliwala. Verse 11, gumawa sila ng kasuklam-suklam. Verse 14, sirira ninyo ang kasunduan na magiging tapat kayo sa kanila. Verse 16, hindi ko gustong maghiwalay ang mag-asawa. Ang sabi diyan, I hate divorce. God will not tolerate our faithlessness.
Ibig sabihin, ganyan ang Diyos. Sana naiintindihan nyo, this is not my word. This is not my words. This is the word of God. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos, God will not tolerate our faithlessness. Hindi po ito tolerate, hindi hahayaan, hindi papahintulutan ng Diyos na tayo ay hindi maging tapat sa Kanya. Na tayo ay hindi maging tapat sa kapwa natin, na tayo hindi maging tapat sa asawa natin. Sana naiintindihan po natin ito at alam ko lahat tayo ay pwedeng sabihin natin we are faithless or unfaithful in another way ng relationship natin sa Panginoon o sa relationship natin sa ating kapwa. At wala pa rin magagawa para pagtakpan ito o baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang bayaran ang pagtataksil mo. No amount of worship or involvement in church can cover your faithlessness o unfaithfulness. Sabi ng verse 12, huwag na sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga taong gumagawa nito, pati na ang mga anak nila at mga apo, kahit na maghandog pa siya sa Panginoong makapangyarihan. Pag tinignan natin, ganyan, kabigat ang Diyos. Sasabihin namin, napaka-unjust naman ni Lord. We cannot question God dito sa kanyang mga words na binanggit dito because He is a God. Sabi niya, kapag ganyan yung ginawa niyo, pag unfaithful kayo, hindi kayo tapat sa Diyos, dapat hindi na kayo bilang sa bayang Israel. Alam niyo ba sa lumang tipan ng Israel po, ay typology po ng church. Ibig sabihin, if we are unfaithful to the Lord, sa pananampalataya natin sa Kanya, posible na mangyari ito sa atin na we are not belong to His church. Why? Of course, kapag unfaithful tayo kay Lord, saan tayo faithful? Sa inaalok ng takbo ng sanlibutan. Ano yung mangyayari sa atin? That is the danger. Kung bakit maraming nawawala sa loob ng simbahan dahil they are not faithful to God, sa halip na sa Diyos, nagiging faithful sila sa gusto ng laman nila at sa inaalok ng takbo ng sanlibutan. Ano ang resulta nito? Nawawala ang faithfulness at commitment kay God at sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, dahil sa pagtataksil mo, you don't deserve to receive the covenant blessings. Dapat lang na ikaw ay ipakwil ng Diyos, parusahan ng Diyos, ipahiya ng Diyos, itapon ng Diyos. That is directly na gustong ipakita in chapter 2, verse 12. This is not my own words, but this is the word of our God. Further, pero sino ang itinakwil ng Diyos? Sino ang pinarusahan niya? Sino ang ipinahiya niya? Walang iba kundi si Jesus na pinakamamahal niyang anak. Alam niyo ang katotohanan, ganyan tayo dati sa harapan ng Lord. Or possible na ganyan pa rin tayo. Pero in connection of that, merong ginawa ang Panginoong Diyos na ultimate solution. Kaya kahit minsan nagpipil tayo sa loob ng simbahan, tayo ay unfaithful kay Lord, hindi tayo tapat sa Kanya, tinitingnan pa rin tayo ng Diyos na mahal niya noon pa hanggang ngayon dahil kay Kristo. Kaya dito, walang iba kundi si Jesus na pinakamamahal niyang anak, na lubos niyang kinalulugdan. That's the scandal of the gospel. Ginawa ng Diyos para sa iyo. You are fully covered by the blood of Jesus. Now, sa pagpapatuloy, at kapag itong good news na ito ay pinaniwalaan mo, hinayaan mo mag-penetrate, pumasok, nagmalalim sa iyong puso, may pagbabago na mangyayari. Katulad na sinabi ko kanina, walang pwedeng maging solusyon sa buhay natin, kundi si Kristo sa buhay natin. If we allow that Jesus Christ penetrated our heart, may mangyayari sa buhay natin ng pagbabago. Pero dapat una na makita natin kung ano ang problema sa puso natin at aminin natin nagkasala tayo sa Diyos. Don't cover our sin, don't cover our weakness. Dapat nating maunawaan at tanggapin kung bakit bad news ang bad news. Saka pa lang natin ma-appreciate kung bakit good news ang good news. Ano-ano ang mga dahilan ng iyong kawalan ng katapatan sa relasyon? That is the context yung sinabi ko kanina sa inyo. At mamabilisin ko po ito. My question is, ano-ano ang mga dahilan ng iyong kawalan ng katapatan sa relasyon, sa iyong relasyon? Tatlong uri ng pagiging faithless o unfaithful ang binabanggit dito. Nasa verse 10 ang una. Faithlessness with one another. We are unfaithful to one another. Ano sabi ng verse 10 ng chapter 2? Sa verse 10, ang sabi na, diyan, hindi ba't iisa ang ating Ama? At iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Kung ganoon,
binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. Kung titingnan natin, parang nonsense itong verse 10 na ito. Para ba sa akin to? Di ba para sa Israel lang ito? Tandaan natin, the principle of hermeneutics o interpretation of Bible, yung nakaraan sa kanila ay may prinsipyo na itinuturo sa atin ngayon. So, ano yung sagot? Kapag tayo ay nawawalan na ng katapatan sa relasyon, ang una, you and I are unfaithful with one another. Now, ang problema, hindi sila naging tapat sa isa't isa. That is the problem. The problem is, unfaithful sila to one another. Hindi sila naging tapat sa isa't isa. Bahagi ng covenant o ng tipan ay ang mahalin ang kapwa. Tulungan ang mga nangangailangan, tuparin ang mga usapan, pero naging unfaithful sila. Naging unfaithful din tayo sa isa't isa, mga kapatid. Sa paanong paraan? Kapag may conflict tayo sa kasama natin sa church, sa halip na sabihin sa kanya ng diretso, sinasabi natin sa iba. Sinusumbong natin sa pastor. Lumilipat na lang ng ibang church. May usapan kayo na magkikita at mag-uusap na ganitong oras, pero isang oras ka nang late. Di mo pinapahalagaan ang usapan nyo ang oras ng kausap mo. May pangako ka sa inutangan mo na sa isang linggo babayaran mo, pero di mo tinupad. We made a covenant that will take care of each other. Pero nang may nakita kang hindi maganda sa iba, di ka na rin nagpakita sa church natin. Hindi lang ito sa church, pati sa loob ng bahay na dapat ay tinuring nating mini church o maliit na simbahan. Mga magulang, pinabinyagan o pinadedicate nyo ang mga anak nyo, may pangako kayong binitawan. Pero di ba't sa halip na tayo ang magturo sa kanila, hinahayaan natin ang media, TV, internet na magturo sa kanila? Binigyan natin ng gadgets ang mga anak natin na di man lang natin binabantayan at napapalahanan sa danger ng pornografiya. Naging faithless din tayo sa isa't isa. And God hates faithlessness. Tandaan natin, naging unfaithful tayo sa isa't isa. Whether you like it or not, yan ang totoo. And God hates faithfulness and faithlessness. God hates faithlessness. Ang Diyos ay pinamumuhian ang hindi natin pagiging tapat. Bakit? Tatlong dahilan ang makikita natin sa verse 10. Una, meron tayong iisang Ama. Ano ang sabi dyan? Hindi ba't iisa ang ating Ama? Miyembro tayo ng isang pamilya. Ang Diyos ang ating Ama. We are brothers and sisters. You cannot just walk away from your responsibility. Hindi mo pwedeng takasan yung responsibilidad mo na yan. Na we as a church, meron tayong iisang Ama. At ang Ama natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan yung sinasabi ni Malakay sa Israelita. Ikalawa, meron tayong iisang Diyos. At iisang Diyos ang lumalang sa atin. Siya ang lumalang. Tayo ay nilikha. Siya ang masusunod, hindi tayo. Kung paano natin gagamitin ang oras natin, ang lakas natin, ang salita natin. Ikatlo, pinag-isa tayo ng matibay na kasunduan. Ano sabi dyan? Sa verse 10, kung ganoon, binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. We pledge. Ano pa tayo? To love one another as a disciple of Jesus. Hindi natin pwedeng basta-basta sirain ang sarili nating salita at pangako. We are faithless or unfaithful. Jesus is the faithful one. Si Jesus lamang ang tapat na nag-iisa. Tapat siya sa kanyang Ama. Tapat siya sa atin na tinatawag niyang mga kapatid, mga kaibigan. Hindi niya inisip ang sarili niyang interes, kundi nagsakripisyo siya, inalay ang buhay para sa atin. Kung siya ang ating tagapagligtas at Panginoon, ibig sabihin, malaya na ngayon tayong magmahal ng mga kapatid natin sa Panginoon. Pinatawad niya tayo, kaya mapapatawad na rin natin ang mga may pagkakautang sa atin. Kailangan si Jesus ng ibang tao. Di na natin dapat takasan ang responsibilidad natin sa ibang mga tupa na nadadapa at sugatan. Dahil si Jesus ay nasa atin, nabubuhay tayo para sa Kanya, hindi na para sa sarili natin, kundi pati sa mga taong na kay Kristo at mga nangangailangan kay Kristo.
Yan ang sinasabi ng point number 1. We are unfaithful to one another. So ano ang tanong? Pagka ba hindi tayo faithful bilang magkakapatid kay Kristo, pag ba hindi tayo faithful sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang Diyos ba ay nagdadamdam? The answer is yes. Pangalawang dahilan, mixed marriage. Ito, mabigat po ito. Sa verse 11 and 12, maaari po bang buksan natin ang Biblia natin sa chapter 2, verse 11 to 12. Now, ang ikalawang faithlessness ay may kinalalaman sa pag-asawa nila ng ibang lahi. Mga babaeng di sumasamba kay Yahweh, kundi sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung problema nila. Verse 11, ang sabi ron, naging taksil ang mga taga-Huda. Gumawa sila ng kasuklam-suklam sa Jerusalem at sa buong bansa ng Israel. Sapagkat dinungisan nila ang templo na pinakamamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga babaeng sumasamba sa literal, anak ng ibang mga Diyos. Ibang mga Diyos. Sa literal, sinasabi nilang magiging tapat sila sa Panginoon, namamahalin ng Diyos ng buong puso, pero mas mahalaga sa kanila ang pagmamahal ng asawang maglalayo sa kanila sa Panginoon. Ngayon, this is covenant faithlessness. Kasi mahigpit na pinagbabawalan sila ng Diyos na mag-asawa ng mga dayuhan. Not for cultural reasons, but for theological reasons. Pinagbawalan sila ng Diyos sa Exodus 34, verse 11 to 16. Paglabas nila sa Egypt at sa Deuteronomy 7, verse 3 to 4. Bago sila pumasok sa Promised Land, obviously, God hates this faithlessness. Ngayon, sabi ng verse 12, huwag na sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga taong gumagawa nito, pati na ang mga anak nila at mga apo, kahit na maghandog pa siya sa Panginoong makapangyarihan. Ano ang dahilan bakit ayaw ito ng Diyos? Ano po ba ang reason bakit ayaw ito ng Diyos? Sabi ng verse 12, ayaw ng Diyos. Una, nais ng Diyos na siya lang ang nag-iisang sasambahin. Ala na pong iba. Sa Exodus chapter 34, verse 16, at Deuteronomy chapter 7, verse 4, ang warning ay kapag ginawa nila iyon, hindi lang si Yahweh ang sasambahin nila, kundi ang Diyos-Diyosan ng kanilang asawa. We cannot serve two masters at the same time. Ang relasyon ng mag-asawa ay sobrang intimate. Hindi mo pwedeng paghaluin ang isang na kay Kristo at isang nasa demonyo. Ito ang argumento ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16. And I quote, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with the idols? If you notice, lagi siyang may antithesis. May paradox na nangyayari. Hindi mo pwedeng paghiwalayin, pagsamahin ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang liwanag at dilim. Hindi mo pwedeng pagsamahin si Jesus at Belial. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang ganito at ganon. There are always clarity in this passage na sinasabi, do not yoke to the unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa di mananampalataya. Now, what is the implication? If you really love the Lord with all your heart, kahit sino pa iyan, hihiwalayan mo kung di naman din tagasunod ni Jesus. Ang bigat, di ba? Paano yung pastor? Mahal na mahal ko. Yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, mahal na mahal ko. Yung nanliligaw sa akin, parang nahuhulog na ako, napopol na ako sa kanya. Mahal ko siya. Pero ang tanong natin, sino susundin mo? Ang Diyos o ang nararamdaman mo? Nasa iyo ang sagot. Pero ang totoong sagot ng banal na kasulatan, do not yoke to the unbelievers. If you really love the Lord with all your heart, kahit sino pa yan, hihiwalayan mo. Kundi naman din tagasunod ni Jesus. But of course, I hear a number of excuses. Mahal ko siya. Maging masaya ko kapag nagkatuluyan kami. Kawawa naman siya kapag hiniwalayan ko.
Kapag mag-asawa na kami, magiging Christian din yan. Di ba yan ang lagi natin naririnig? But God knows what is really good for us. Siya lang nakakaalam kung ano ang mabuti. Kung ang tingin mo, nasa kamay mo, ang mabubuting bagay na mangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka. Naalala nyo yung nangyari sa India plane? Nakita niyo yun? 200 plus ang namatay. Meron akong isang nabasa na article. Yung isang tatay na nasa UK, 5 years na siyang nandun. Tapos umuwi siya ng India dahil ang gusto niya, mag-for good na yung kanyang pamilya doon. Meron siyang 3 anak, tapos yung asawa niya, doktora, nag-resign tapos pupunta doon. Nag-picture sila sa airplane, pinadala saan? Sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos, in the minutes of twinkling of the eyes, ano yung nangyari? Bumaksak yung aeroplano. Nagpapakita ito, mga kapatid, na ang ating kinabukasan ay wala sa kamay natin. Kahit gaano pa tayo magplano. In the same way, kung sasabihin mo sa akin na sa kanya ang solusyon para gumanda yung buhay ko, nagkakamali tayo. Ang parameter ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na kapatid, we should obey the Word of God strictly sa buhay po natin. Sasabihin natin, katulad ng binanggit ko kanina, sasabihin mo sa akin, Pastor, mahal ko siya eh. Pastor, magiging masaya ako kapag nakatuluyan kami. Pastor, kawawa naman siya, katagal niya ako niligawan. Matagal na yung relasyon namin. Kapag mag-asawa na kami, magiging Kristiyano din yan. Pero kapatid, nasa ministry na ako ng 26 years with humility. Lahat ng dahilan na yan ay hindi nangyari na magiging Kristiyano. Kapatid, ang nais natin ipakita rito, God knows what is really good for us. At ito ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw niya ang mixed marriage. When I say mixed marriage, yung mag-aasawa ka nang hindi mo kapananampalataya at kaparehas ng paniniwala kay Kristo o sa Diyos. Alam ng Diyos at nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Amen po ba kayo ron? Alam ng Diyos at nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Say amen. Yan. Kaya nga, strong ang warning niya sa verse 12 at sa mga utos niya sa Exodus at Deuteronomio. Kasi, sa kasaysayan nila, napapasama sila sa halip na napapabuti. Sa halip na lumapit sa Diyos, nalalayo sila. That's why God hates yung equally yoked to the unbelievers. Ngayon, hindi ikaw, kundi ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang makapagbibigay kasiyahan sa iyo. Tama po ba yun? Hindi naman ikaw eh. Sasabihin natin, lagi natin sinasabi, kung saan ka masaya, yun yung gawin mo. Hindi yung totoo yun. Ang totoo, Diyos ang nakakaalam kung ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Tama po ba? You can never be happy apart from the will of God. Hindi ka magiging masaya, kapatid, kung namumuhay tayo ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung namumuhay tayo na hindi ayon sa gusto ng Diyos, kung namumuhay tayo sa kasalanan, kapatid, you can never be happy apart from the will of God. Kahit na mapangasawa mo ang man or woman of your dreams, concerned ka na maging Christian siya, pero it's not your decision. Hindi naman ikaw ang tagapagligtas niya, kundi si Jesus. Ngayon, mga magulang, ang mga nauna kong sinabi ay responsibilidad ninyong ituro sa mga anak nyo, nagabayan sila sa pagdating sa desisyon sa relationship. Kayong mga anak, huwag kayong sasama ng loob kapag pinapayuhan kayo ng inyong mga magulang. Because hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, or else, lalo na nasa poder tayo ng mga magulang natin, yan ang gusto ng ating Panginoon. Mga kabataan, you should listen to the mga suggestion at sinasabi ng inyong mga magulang. So sabi ko rito, mga magulang, ang mga nauna kong sinabi ay responsibilidad ninyong ituro sa mga anak nyo. Nagabayan sila pagdating sa decision sa relationship. Gusto nyo ang kasiyahan nila? Oo, pero dapat ma-realize nyo at masabi nyo sa mga anak nyo na Christ is infinitely better. Sinasabi nyo po ba yun? Kay Lemuel, baka-redundant na lagi namin sinasabi. Kagabi, nag-uusap-usap kami. Lagi ko sinasabi kay Lemuel, si Kristo lang. Asa kanya ang sagot? He is better
kaysa sa mga bagay na ito. Even yung kanyang mama, ganun ang sinasabi sa kanya. Sa inyo ng mga nasa ganyang relasyon ngayon, makipaghiwalay na kayo hanggat di pa kayo kinakasal. Mabigat, di ba? Or wait at least a few months. Tapos kapag sa panalangin mo at sa pag-share ng gospel sa kanya, hindi niya pa rin niyayakap ang Diyos mo at Panginoon si Jesus, kahit masakit, kahit iiyak siya, iwalayan mo na. Bigat naman yung pastor. Oh, maganda lang sabihin ko sa iyo ngayon to, kaysa magsisi ka sa pagkamuli. Mga singles, kahit wala kayo sa ganyang desisyon, alalahanin niyo ang gospel na si Jesus ay sapat-sapat sa atin. Amen? Ang saya, ang pag-ibig o true love na hinahanap niyo ay hindi niyo makukuha sa iba, kundi sa Diyos lang. Instead of spending your energy finding God's will for you, why not to focus on being a singularly, passionately devoted to Jesus and doing His will? Kasi alam ko naman, kapag kalooban ng Diyos na mag-asawa ka, siya talaga ang magbibigay sa iyo ng tamang. Amen po ba? At sa iba sa inyo na nakapag-asawa ng di Kristiyano, humingi ka ng tawad sa iyo at tatawarin ka ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos, but you still have to bear the consequence of disobeying Him. Yan ang sinasabi ko. Kapag nakapag-asawa ka ng hindi mananampalataya, may consequence. Yung consequence, dadalahin mo yung pag kinasal na kayo, wag na kayong maghihiwalay. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sa chapter 2 ng Malakias, namumuhi siya sa divorce o paghihiwalay. At tulad na sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, para sa inyo at para sa mga naging Christian na may asawa na, pero ang asawa nyo ay di pa Christian, hanggang ngayon, huwag yung hihiwalayan o palalayasin ang asawa nyo, physically man o emotionally. Yan ang gustong ipakita sa atin. Mixed marriage. Pangatlo, divorce. Tingnan nyo ang Malachi chapter 2, verse 13 to 16. Ito ang pangatlong uri ng faithlessness o unfaithful na binabanggit sa text natin sa verse 14. Nagtaksil kayo sa asawa niyong pinakasalan ng inyong kabataan. Maaaring ang tinutukoy dito ay ang mga may asawang hiniwalayan ang asawa nila. Iniwanan para sumama sa ibang babae. O kaya naman, ay kahit hindi iniwan ang asawa, ay may karelasyon na iba. O may pinagpapantasyahang iba. Nakikita niyo po ba yan? O kaya naman ay hinahayaang magkahiwalay sila ng mahabang panahon nang walang consistent communication dahil sa trabaho at napapabayaan ang tungkulin sa isa't isa na may kinalalaman sa emosyonal at sexual needs. O kaya naman, sa mga mag-asawang matagal na, di nga naghihiwalay, pero ang puso sa isa't isa ay nagkahiwalay na. Merong ganun magkasama pero yung puso sa isa't isa nagkahiwalay na. Wala nang divorce sa Pilipinas. But in our hearts, we are guilty divorcing our spouses. Sa mga maliliit na bagay, we are guilty of being unfaithful. Kung paano ka magsalita ng masasakit sa asawa mo. O kung paanong di ka rin nagsasalita ng masakit pa. O kung paanong ang mga nanay ay mas buhos ang atensyon sa mga anak, nakakalimutan na si mister o ang asawa. O ang mister na workaholic, wala nang panahon sa asawa niya. Kahit anong gawin mong excuse, kahit ituro mo ang asawa mo na siya ang nauna, ang totoo, we are guilty of being unfaithful sa asawa natin. Ano mang klase ng faithlessness o unfaithfulness ay ayaw ng Diyos. Sabi niya sa verse 16, hindi ko gustong maghiwalay ang mag-asawa. Bakit kaya? Number 1, dahil sa pagiging faithless nila sa asawa in verse 14. Ang sabi ron, sabi ko rito, nahadlangan ang relasyon nila sa Diyos. Why? Because in verse 13. Sabi ron, isa pang bagay ang inyong ginagawa. Umiiyak kayo ng malakas sa altar ng Panginoon dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi na siya nalulugod sa mga iyon. Ang relasyon niyong mag-asawa ay may epekto sa relasyon niyo sa Diyos. Tama po ba? Pag magkakaaway kayo, pag unfaithful kayo, wala nang prayer na mangyayari. Tama po ba? Hindi na kayo parehas na magkakaroon ng interes sa isang goal na maluwalhati at mapaglingkuran ng Diyos. Kaya ang relasyon niyo mag-asawa ay may epekto sa relasyon niyo sa Diyos.
Ang relasyon mo sa Diyos ay may epekto din sa relasyon sa asawa. Payo din ni Pedro sa mga mag-asawa na laging magkasundo ang dahilan so that your prayers may not be hindered. In 1 Peter chapter 3, verse 7. Pangalawa, saksi ang Diyos na sinumpaan yung pangako sa isa't isa. Siya ang most important witness sa kasal nyo. Sabi ng verse 14, sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa niyong pinakasalan ng inyong kabataan. Sirirarin niyo ang kasunduan na magiging tapat kayo sa kanila. Kapatid, ang marriage covenant nyo, hindi sa civil register or sa NSO nakarehistro, kundi sa trono ng Diyos na saksi at nagpapatibay sa inyong marriage. Number 3, ang relasyong mag-asawa ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano sabi ng verse 15? Hindi ba pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu o sa kanyang espiritu para maging kanya? Layunin ng Diyos sa mag-asawa sa Genesis 2:24 that they shall become one flesh. Iisa kayong laman. Kaya hindi na kayo nahihiya sa isa't isa eh. Hindi na kayo nahihiya sa isa-isa. Itong that they shall become one flesh, ito'y para lamang sa mag-asawa. Tama po ba? Na hindi nahihiya sa isa't isa. Ito ang binanggit na dahilan ni Jesus, kaya niya sinabi, what therefore God has joined together, let none man separate. Mark chapter 10, verse 9. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man tao. Kapag sumira ka sa pangako mo sa asawa mo, parang sinasabi mo na rin, ang Diyos ay sumira din sa pangako niya at nagiging unfaithful sa atin. Di mo iiwan o papalayasin ang asawa mo dahil meron tayong Diyos na di tayo iiwan. Kahit na ilang beses tayong naging unfaithful. Amen? Number 4, ang layunin ng pag-aanak ay para dumami pa ang mga sumasamba sa Diyos. Verse 15, at bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kundi maayos ang relasyon, yung dalawa. Itinutulak niyo ang mga anak niyo palayo sa Diyos. Ang pag-aanak ay oportunidad to make disciple of our children. Hindi niyo mapagtutulungan iyan kung unfaithful kayo sa isa't isa. Number 5, ang asawa mo ay ibinigay ng Diyos sa iyo para mahalin, hindi saktan. Ipinangako mo yan nang ikasal kayo. Kung di ka nagiging faithful sa asawa mo, sinasaktan mo siya. Sabi ng verse 16, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ano sabi doon? Hindi ko gustong maghiwalay ang mag-asawa. Ang paghiwalay sa asawa ay pagmamalupit sa kanya. Bakit mo sinasaktan ang asawa mo? Physical man yan, verbal o emotional. Hindi ba't si Jesus ang Panginoon mo? Hindi ba't siya ang nagpakita sa atin bilang husband ng church ng kanyang bride? Sa Ephesians chapter 5, verse 22-33, na hindi niya sasaktan ang kanyang asawa, kundi mamahalin, aakayin sa kabanalan. Buhay niya mismo, inalay niya para sa atin. Ibig sabihin, malaya ka nang mahalin ang asawa mo, kahit naging unfaithful siya. Kahit di mo nararamdamang na ibabalik ang pagmamahal niya sa iyo. Kasi ang commitment mo sa marriage niyo ay reflection ng commitment ng Diyos sa atin. Papatawarin mo siya, hindi gagantihan ng masama. Dahil meron kang Diyos na nagpatawad din sa iyo at din ibinigay ang parusang dapat sa iyo. Hindi deserving ang asawa mo na mahalin. Ikaw din naman hindi deserving na mahalin ng Diyos. Huwag mo nga hanapin ang security, significance, satisfaction na kailangan mo sa asawa mo. Hindi niya kayang ibigay iyan sa iyo. Kaya ba ng babae lahat na ibigay? Ang satisfaction, ang significance, ang security ng isang lalaki, ganun din yung babae. Of course, hindi ho. Tama po ba? Hindi po natin kayang ibigay yan sa ating mga kanya-kanyang asawa. Si Jesus lang ang makapagbibigay ng unfailing love na kailangan mo. At kung sa kanya ka lumapit, para dyan, aapaw iyan sa puso mo at magiging faithful ka sa asawa mo kahit di siya maging faithful sa iyo. We are the faithless one. Jesus is the faithful one. Siya ang kailangan natin. We cannot be faithful just by trying harder or promising na di natin uulitin ang kasalanan natin at magpapakatino na tayo sa mga relasyon natin. Marami hong ganyan na pangako. We need Jesus at the center of all our relationship, lalo na sa mga mag-asawa.
Ano ang gusto ko pong ipakita sa atin dito? Sa maiksing pag-aaral natin ito, malinaw na pinapakita sa atin dito, sa ating pinag-aralan, ang kawalang pananampalataya ng bansang Israel. Saan? Wala silang katapatan sa kanilang pagmamahalan bilang magkakapatid. Ano pa? Nagkaroon sila ng tinatawag na mixed marriage. Saan? Sa mga taong hindi nila kapananampalataya. At ano pa? Pinapakita po dito na gustong ipakita sa atin dito na kapag hindi maayos ang relasyon natin sa Diyos, posible na hindi maging maayos ang relasyon natin sa kapwa natin. Tama po ba? Kaya nga kung ating titingnan, pinapakita palagi dito ng ating pinag-aralan, they are faithless. They are unfaithful. Saan? Sa ating Panginoong Diyos. They are unfaithful. Saan? Sa kanilang kapwa. At dito pinakikita sa atin na it is possible as a church o bilang bahagi ng church ng ating Panginoong Diyos na possible pala na tayong lahat ay magkaroon ng karakter ng hindi pagiging tapat. Amen? Pagiging hindi tapat sa Panginoong Diyos. Pagiging hindi tapat sa relationship natin sa tao, sa mga pangako natin sa kanila. Pero ang maganda rito, ang Panginoong Diyos, siya lamang ang tapat. Kung ganito ang ating nararanasan, dahil alam natin na tayo ay nasa ilalim ng patuloy na pagsasanctify ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu, this is not only intended for the Israelite in the time of Malachi, but it is also related sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Tandaan natin, meron tayong tipan sa Panginoong Diyos. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin na narito, nung tayo ay iligtas ng ating Panginoong Diyos, meron tayong sinabi sa ating Panginoong Diyos na siya ang tagapagligtas ng buhay natin. Na siya ang Panginoon ng buhay natin. Alam niyo po ba, when we say sa ating Panginoong Diyos na you are my Savior, ang ibig sabihin doon, yung buhay mo, walang kakayanang iligtas ang sarili mo. Papunta ka sa impyerno. Tama po ba? At ang tanging magliligtas na sa'yo, si Kristo. Nung sinabi mo na siya ang Panginoon ng buhay mo, ang ibig sabihin lang nito, hindi mo na pag-aari ang buhay mong ito, kundi pag-aari lang ni Kristo at para sa Kanya na ang buhay at katawan natin ito. So mga kapatid, think about this. At pwede ba na hilingin sa sandaling ito na habang nakaupo ang bawat isa sa inyo dyan, ay suriin natin ang ating sarili. Panginoon, naging tapat ba ako sa iyo? O meron akong panahon sa buhay ko na hindi ako nagtatapat sa iyo? Tanungin natin sa ating sarili at suriin natin ang sarili. Panginoon, faithful ba ako sa asawa ko? O hindi ako faithful sa asawa ko? Panginoon, ang desire ng heart ko ay ang gusto lang ng sarili ko at hindi ito ang gusto mo sa akin. Kapatid, there are so many application itong pinag-aaralan natin. Pero I hope and I pray na ang Espiritu Santo ay nangungusap sa atin ngayon. At habang nangungusap siya sa atin, nawa ma-realize natin ngayon kung ano ang dapat nating isurrender sa ating Panginoong Diyos bilang mga anak niya at sabihin sa Kanya, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang mga bagay na ito. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nag-concentrate sa konteksto nitong Malachi chapter 2, especially dito po Lord sa verse 10 hanggang verse 16. At ang prinsipyo ng mga salita niyo pong ito ay nagpapatunay at nagpapahayag sa amin na dapat kaming mamuhay ng may katapatan sa inyo. Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga buhay. Kayo ang nakakaalam ng aming mga sarili. At kung may nakikita ka man po sa puso namin ng hindi namin pagiging tapat sa iyo, tulungan niyo po na mawala ang mga sanhi nito. Kung meron man po sa puso namin, Panginoon, na nagiging hadlang kung bakit hindi kami faithful sa commitment namin sa iyo, sa inyong church, patawarin niyo kami. Kung meron man kayo na nakikita ang hadlang sa hindi namin faithful
sa relationship na pinasok namin. Tulungan niyo po, Lord, na maging faithful kami at alisin ang mga barriers na nagiging dahilan ng unfaithfulness namin, Panginoong Diyos. Lord, naniniwala kami na isa lamang ang tanging solusyon sa lahat ng ito. Wala pong iba kundi ang amin, Panginoong Jesucristo, na siyang nagpakita ng inyong demonstration sa amin na minahal niyo kami sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ang lahat ng ito ay ginawa ninyo sa bansang Israel ng panahon ni Malakias at nagiging prinsipyo din ng correction sa amin ngayon dahil mahal niyo kami, Panginoong Diyos. At ayaw niyo na mamuhay kami ng hiwalay sa inyong gusto at kalooban, kundi dapat makita niyo at matagpuan niyo kami na ang pamumuhay namin ay naaayon sa inyong kalooban at kagustuhan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.